Guys, ito nga pala yung after ng aming Cotto Mines. Yan, yung nag-Cotto Mines ako mga idol. Talagang nanawa ako sa loop bar. At yung yung saddle ko na yon, yung pinakita ko sa inyo saddle, napakasakit sa aking puwet. Hindi masakit siya dun sa may gitna ng puwet mga idol. Masakit siya doon sa gilid. Sobrang hapdi niya talaga mga idol. Kaya ayan, nagpalit na naman ako ng setup. Ayan mga idol, nilagyan ko na naman siya ng handlebar, weapon handlebar yan mga idol, na naka back sweep na 10 degrees back sweep. At saka pinalitan ko din siya ng P6 saddle na tag 250 lang doon sa Shopee. Sa Shopee tayo order mga idol. Ayan o, Shopee, ano lang yan, tawag nun, Class A imitation ata, ganun, masagawa ganun lang yan mga idol. Imitation lang ang ating P6, pero pwede nyo naman, maganda din naman. Ayan, balik na lang ako dito. Ito na lang, kasi mas mahirap yung masakit pala yung dito, yung sa may gilid ng pisngi mo, mas mahirap pala yun kaysa dun sa gitna. Parang yung sakit sa gitna mas okay pa, kasi pag dinoble mo yung cycling mo, nawawala na. Buti na lang dalawa yung yung cycling ko mga idol. Ay, dinoble ko yung cycling ko doon sa Cotto Mines, sa 500 km din yun, balikan mga idol. Sus, grabe talaga. Tas naabutan pa kami ng ng ulan, naabutan pa kami ng ng tag nito, ng dilim. Ay, nako, hindi ko na talaga kaya. Mahirap pala talaga pag walang ensayo mga idol. Dapat talaga meron kayong sundot-sundot na ride mga idol. Mga 250, pero kinaya naman mga idol. Kasi mga bali-balikan, 2 araw, bali 4 na araw din kami nagbike nun mga idol chill ride lang, mga lang, 20-20 lang yung takbo, ganyan. Tapos medyo yung mga pangalawang araw masakit pa, pero yung mga pangatlong araw hindi na yun masakit mga idol, sobrang smooth na. Ayun ang na experience ko doon sa 500 km na rides. Kaya kung kayo ay magbabalak kayong mag-rides, maganda siguro kung medyo may ensayo kayo ng konti. Kahit wala naman kayong ensayo, kasi yung unang araw, ensayo nyo na yun mga idol Bali, ang kailangan lang ninyo gawin ay maging komportable sa puwet ninyo yung inyong upuan. Ayan. Tapos, syempre, yung mga ninyo, yung mga handle gripan ninyo, yung mga ganito ninyo, hawakan ninyo ay malambot. Sobrang sakit kasi niyan mga idol. Kaya yung loop bar ko, pinalitan ko muna nito dahil nanawa talaga ako sa loop bar. Sobrang sawa. Pero hindi sumakit yun ng likod ko mga idol. Itong balakang ko dito sa likod, hindi yan sumakit mga idol. Ang sumakit lang sa akin ay yung aking itong palad yan. Yung palad ko na yun mga idol, sumakit yan. Hanggang ngayon nga, parang ang kapal-kapal pa niya. Kasi yung yung pakalan nito, yung aking pambalot sa sa loop bar ko ay lang, manipis. Ganyan, manipis lang. Tapos yung saddle ko naman, sobrang sakit nung dito nyon. Ito, kunin natin mga idol. Yung ating ating saddle. Ito yung loop bar ko. Ayan mga idol. Ayan. Nakabalot lang kasi yan ng ng tag nito, yung handle grip tsaka yung bar tape. Tapos ito naman yung ko, saddle ko. Ayan pinalitan ko na din yan mga idol, kasi nga sobrang sakit. Ayan dito yung masakit mga idol yan. Ito siguro dahil yung friction, sobrang sakit nitong saddle na to. Sobrang sakit talaga. Bago pa yan pero pinalitan ko na agad. Ayan nakabenta kasi ako ng ibang piyesa ko na pinaglumaan, nabenta ko ng 100. Kaya ayun, umorder na ako ng ng ibang tawag nito, ibang saddle. Pero kung gusto niyo to, ayan kung may makakilala sa akin, at nakita kong subscriber ko, bibigay ko naman to. Hindi ko na siguro to ibebenta, para siguro kung mayroon tayong subscriber dyan sa malapit, bibigay natin na lang siguro to. Power saddle to, maayos pa to. Talagang nasinaktan lang kasi ako nito. Ang masakit lang nito yung dalawang gilid lang ng puwet, pero yung gitna hindi masakit. Ayan, bibigay ko yan kung sakaling
may subscriber tayo na taga dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan mga idol, yan na yung setup natin ngayon. Okay din, di ba? Nung una, pinabala ko nga ito gawing drop bar. Kasi doon naglo-long ride kami, doon ako nakahawak sa may ng loop bar yung sa may parang yung ganun niya, yung hawakan niya din doon sa unahan, doon ako Parang bagay to i-set up din ng gravel lagyan ng drop bar. Parang bala ko nga din sa i-drop bar mga idol bala ko nga to i-drop bar Ganda din murang-mura lang yan mga idol, napaka budget meal. Bala ko sana yan i-drop bar, pero wala pa naman akong budget, kaya okay na muna yan. Yung mga yan, itong handlebar na yan, matagal nito sa akin. Yan, matagal na yan, hindi ko lang talaga sinasama o binibenta o sinasama sa mga makakaswapan ko, kaya andyan pa rin siya hanggang ngayon. Ayan, tas yung saddle, ito lang yung bago. Ang bili ko nito sa sa may online shop, sa may Shopee. Binili ko lang to ng 250, ay di 280 kasama shipping fee. 280 mukhang okay naman siya dinry ko naman, okay naman. Ayan yung hindi ko pa nga siya na hindi ko pa rin siya na tawag nito, nahuhugasan. Ayan ganyan yung nangyari sa akin, tingnan nyo, ayan lang mga putik-putik sa grabe ng doon ng tawag nito ng lubak, nabutan pa ng ulan. Tas yung enemy pedal ko wala pa rin alog. Grabe naman si enemy pedal diba? Kung gusto nyo ng mga pedal na magaganda, ito enemy kasi medyo mahal kamahalan to loads. Nabili ko lang to sa tropa ko, 300 kay Bogard. Ayan, nabili ko lang to 300 lang, buti nga kasi mag glitch siya, tas medyo may kaya mayaman yun sabi ko pre, awitan ko na ng 300 yung mo pedal mo. Ayun, nagulat ako, dinala niya dun sa sa trabaho ko, dinala niya. Ayun, ako ng 300 mga idol. Ayan, ito naman yung ting pork ko. Kahit grabe kalubak dun guys, kasi kung mapupunta ka dun na naka rigid pork, sigurado pagsisisihan mo, kasi sabi mo sana nag pork ka, ka air shock ganun. Grabe, pero wala pa rin hindi man lang naputol. Wala man tama, weapon niya, weapon lightning. Tingnan ko, napakadumi nga nung RD ko. Pero yung sa may grasa niya, tingnan nyo, hindi masyadong madumi, hindi siya napasukan. Kasi yung grasa niya nasa loob anti-rust din. Ayun, grabe napakadumi talaga. Ang hirap pa mag video dun guys, kasi sobrang init. Sobrang init talaga ngayon diba, umaabot ng 42 to 43 yung init. Grabe, pero ayan, hindi ko pa inugasan pa rin napakaputik pa rin. Grabe, tingnan nyo naman. Tapos yung ko, yung sinasabi ko sa inyo na Olympus Griffin na lang, nakatawag nito, bottom bracket lang na square type, wala pa rin alug yan guys. Grabe 250 km, 250 plus 250 balit 500 km. Biruin mo yung mga ganitong pihisa na na mumurahin lang, kaya pa na ng 500 km. Diba? Mga budget meal lang. Tingnan mo yung hub ko, Ragusa XM 800 to, sobrang tagal na niyan. Tingnan mo naman na yung oil slick niya nagkakaroon na ng parang mancha diba? Magkakaroon ng mancha yung oil slick niya sobrang tagal na din kasi yan pero okay na okay pa rin diba? Solid na solid. Tapos yung mga gamit ko dun nabasa talaga guys, talagang basang-basa yung mga gamit namin. Buti na lang yung mga nandito, ito kasi yung mga sa ganito ko, katulad nitong si AJ, ang laman kasi nito ay interior, yung mga gamit ko sa pag mag-vulcanize. Yun kasi syempre mapaplatan ka din, diba? Yung talagang maging sira ng bike mapaplatan. Tapos dito dito nabasa, dito ko nilalagay yung cellphone ko, mga charger ko dyan. Yan. Ito hindi ito nabasa, yung sa loob niyan. Kasi yung nabasa ko lang talaga, pinaka nakakainis dahil nabasa ko yung yung tawag na ito, yung hammock ko basang basa kasi dito ko nilagay yun
kaya basang-basa siya. Kasi imbis na titigil sana talaga kami. Kaso hindi na kami pwedeng tumigil dahil maggagabi na. 'Di ba? Kailangan makapunta na kami sa Auto Mines at magkaroon na kami ng tent. Ganun, makatayo na kami ng tent. Kaso inaabot kami ng ulan. Yun lang ang pinakamasakit. Ewan ko ba, may balat siguro kami sa puwet talaga. Tuwing pupunta kami sa magagandang lugar, uulan. Pati dun sa Baler, nagkulimlim, madilim. Hindi man lang nagpakita sa akin napakagandang view. Di ba? Laging umuulan. Pero pag babiyahe na kami, umaandar. Ay, wait, putik na yan. Nakakatawa eh. Sobrang init. Sobrang init yan pag babiyahe kami. Sobrang init, guys. Ay, ewan ko ba. Dapat talaga yung marami din ako natutunan sa rides na yun, guys. Dapat talaga pag pag umalis kayo, yung duyan nyo medyo lang maliit at yung waterproof sana, at saka i-secure nyo. Dapat pala yung duyan ko nilagay ko doon sa mga bag ko na waterproof, kaso medyo kasi malaki yun, di ba, nakita nyo kaya mag-iipon ako para makabili tayo ng mas magandang duyan. Ayan, kasi baka next year magtatrabaho muna tayo at mag-iipon. Siguro mga January babiyahin natin itong crank na yan. Yan yung crank 88, ibabiyahe ko yan pauwi doon sa aming probinsya, sa Bire, Northern Samar. Itatry natin yan, mga idol. 'Di ba, kung kakayanin ba natin yun o kakayanin ba ng bike, 'di ba? Malaking achievement yun sa mga ganitong bike, 'di ba, na hindi naman ganoon kamahalan. Siyempre, pero pag kung biyayaan tayo ng mas magandang bike, di mas maganda, 'di ba? Pero sa ngayon, okay na muna siguro to sa akin. Ang ganda naman niya gwapong-gwapo siya diba? Ganda naman siya nagagwapuhan nga din ako dito gusto ko na din to, okay na din naman to. Gusto ko tong i-try doon. Uwi kasi ako gusto ko sana mag-try ng isang linggo doon. Taga doon kasi talaga ako Bire, Northern Samar. Tatry natin to sa next year. Yan, next year, kasi pag-ipon pa tayo. Ang bala ko kasing budget doon ay 10k. Kasi anong nakita ko sa nasa 1,000 to 1,200 kilometer ata yung balikan niya. 'Di ba? Syempre medyo malayo-layo 'yun at meron tayong gagawin na pag-i-stay sa mga lugar katulad dun sa pag nasa Bicol na, 'di ba? Kaya sana mapuntahan natin. Dapat kasi nag-video talaga ako, nagsipag ako mag-video noon, yung andun ako sa nagno-North Luzon Loop ako, para sana na-upload ko kasi ngayon lang din ako nagsimula sa pagpa-vlog hindi ko nga din alam kung may susuporta sa akin. Tinry ko lang dahil malalayo nga daw yung mga napupuntahan ko, ba't hindi ko daw i-try. Tsaka marunong naman ako mag-setup ng bike. O nga pala mga idol, ako lang yung iba niyan ako na yung nagkakabit. Bali, ang hindi ko lang talaga alam dyan na ikabit itong rayos. Yan, hindi lang talaga marunong mag-align, pero lahat ng dyan, pyesa ay kaya ko nang ayusin. Katulad ng hydraulic, marunong na ako mag-bleed. Ayan, marunong ako magputol ng mga yung mga magkabit ng mga crank, ganyan, mga magtono ng RD. Yun ang mga importante na marunong ka nun. Kaya pag pupunta ako sa shop, naiintindihan ko sila kung bakit mahal sila maningil sa pag-a-align. Lalo na kung sobrang ganda ng pag-a-align nila, mas mahal talaga yung mga idol. Kaya mag-satisfy kayo kung magaling mag-align yung mekaniko ninyo, bigyan nyo ng tip syempre. Ayan mga idol, di ba? Sobrang ganda, no? Ngayong linggo pa lang ngayon, dapat sana mag-rides ako, kaso medyo tinamad ako ngayon, napagod kasi ako sa trabaho ko. Kaya siguro baka next linggo na lang mag-ride tayo dito sa dito lang sa lugar ko lang. Ayan mga idol, sobrang ganda, no? Maganda yan para sa akin, sobrang ganda niya mga idol. Kasi ito, yung bike na to fit na sa akin Tsaka solid to. Talaga, grabe yung mga lubak doon Kung matry nyo doon magpunta sa Auto Mines, malalaman nyo kung gaano katibay itong build ko mga idol. Kaya subukan nyo din sa Auto Mines. Maganda naman doon at kayo nang bahala kung saan kayo maghahanap ng spot. Basta yung pagpupunta kayo doon subukan nyo na mga Lunes para wala masyadong tao. Diba? Tsaka kukuha muna kayo ng permit mga idol kukuha mo kayong permit dun sa Masinloc Tourism Office. Kuha muna kayong permit tsaka sumakit kayo. Siguro mga
mga ilang oras, 38 kilometer din kasi yung ano yung papunta doon, yung paakyat tapos medyo may ahon din na may lubak. Mag-enjoy naman kayo doon mga idol, huwag kayo mag-alala, mag-enjoy kayo sa adventure sa mga lubak-lubak doon. Kaya manda na lang, handaan nyo yung bike nyo na maganda kung may shock, diba? Tapos medyo malaki-laki yung ano ninyo, yung mga cogs nyo, para smooth lang. Yun lang mga idol. Maraming salamat pala sa pag-subscribe at panonood ng aking video. Yun lang mga idol, thank you.